Magandang araw, ako po si Mark Lester Leyran. Ito po ang ating daily devotion, The Emmanuel, God with Us, na pinalakay po ni Pastor Russell sa 265 daily devotion. Bible verse po ngayong araw na galing sa Matthew chapter 1 verse 23. Sabi po dito ay, The virgin will conceive and give birth to a son, and they will call him Emmanuel, which means God with us. Sabi ko sa Bible verse na ito is kinausap ng anghel si Joseph kasi nung nalaman ni Joseph na buntis si Mary, akala ni Joseph is nagloko si Mary kay Joseph, pero nagpakita ang isang anghel kay Joseph at sinabi na pinagdadala ni Mary na baby is galing sa Panginoon Diyos Ama, at ito ay tatawagin Jesus at siya ang magligtas sa mga kasalanan. First teaching, teaching ang alaway Emmanuel means, first teaching is God dropped Himself with humanity. Ang Diyos daw po isang binalot niya yung kanyang sarili sa pagiging tao. Kumbaga, wala kasi makahawak talaga sa Panginoong Diyos dahil may humawak sa isang box. Nang hinawa pa niya ito isang namatay siya. Kaya ang Diyos isang sinuod niya ang Panginoong Jesus upang tayo ay makonekta sa Kanya pamamagitan ni Jesus. Ito isang nangyari nung si Jesus ay napako sa krus. Second teaching is God reconciles with us. Yung Diyos is makipagbati sa atin. Makipagbati siya hindi dahil minagawa siyang kasalanan sa atin, kundi upang maging konektado tayo sa Kanya. Dahil dati is hindi tayo konektado sa Panginoon, tayo ay malayo sa Kanya. Pero ngayon, sa pamamagitan ni Jesus is naging malapit tayo sa Diyos Ama. Dahil tuwing tayo ay may problema, nag-pray tayo sa Panginoon at nakakausap natin siya sa pamamagitan ng panalangin. Ang last teaching is God is present with us. God is present with us, hindi yung Diyos mismo ang kasama natin, hindi ang Holy Spirit. Dahil nung umakyat si Jesus sa langit, iniwan niya sa atin ang Holy Spirit upang manahan sa atin, upang tayo ay i-guide sa mga ginagawa natin sa araw-araw, at i-remind tayo na mali yung ginagawa natin paminsan-minsan, at i-remind tayo na maging masunurin sa Panginoon Jesus at gumawa lagi ng tama, at iiwas tayo sa kasalanan at iiwas tayo sa kalaban. Salamat.